What is spiritual complacency? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday ang ating nanay, no? Si Nanay Yolanda Burke. So hello po sa inyo at happy birthday po. Naipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po sa mga propeta. Ngayong araw po ang pag-uusapan natin ay patungkol po kay Propeta Zephaniah. So sino po ba si Propeta Zephaniah? Who is he? Prophet of Judah, son of Cushi, and likely a descendant of King Hezekiah. What is the meaning of his name? Ang ibig sabihin po ng Zephaniah ay Yahweh hides or Yahweh has hidden. When did he prophesy? Nagpropesiya po siya sa panahon during the reign of King Josiah, likely before or around Josiah's reforms. Ano po yung main message ng Zephaniah? Ang main message po ay the day of the Lord or the day of judgment, which brings covenant judgment on sin, but salvation and restoration to God's faithful remnant. So yung Zephaniah po, ang hina-highlight po niyan, 3 chapters lang po, no? Day of the Lord, yung araw ng paghuhukom, judgment on Judah, yung paghatol ng Diyos sa kanyang bayan sa Judah, judgment on the nations, hindi lang yung Judah kundi yung neighboring countries, and then merong panawagan para magsisi, call to repentance. So, purified nations, restorations, God rejoicing over His people. Ito naman po ay patungkol sa pagre-restore ng bayan ng Diyos. So, patungkol po ito sa remnant, kumbaga yung mga nalabi, mga natira sa bayan ng Diyos. Tapos, pagdating naman po sa New Testament, walang exact direct quotation, no? At least yung research ko. Pero meron pong mga theme na makikita natin from Zephaniah, especially in the day of the Lord. So, ito po yung overview ng Zephaniah. Now, ngayon po, ang pag-usapan natin ay spiritual complacency. So, isipin niyo po, merong judgment na parating. Kaya pag binasa niyo yung chapter 1 ng Zephaniah, judgment agad yun eh. Bakit po? Kasi yung mga tao doon sa Judah ay nireject na nila yung tunay na Diyos at sumasamba na sila sa maraming mga Diyos-Diyosan at punong-puno ng korupsyon. Pareho siya ng Amos, pareho siya ng Micah, na yung mga leaders, mga corrupt, tapos ang daming nangyayaring mga injustices, lalo na sa mga mahihirap, sa mga widows, orphans, at merong mga, yung pagnanakaw ng yung mga pang-aapi, kinukuha yung mga ari-arian ng iba. So, yun po yung nangyayari sa Judah. Kaya gusto ng Diyos na hatulan na yung Judah. Now, ano po ba yung spiritual complacency? Ito yung may parating na paghatol, pero relax na relax ka pa, no? Nagpapabaya ka pa. So, it is the sinful attitude of becoming comfortable with one's spiritual condition, neglecting God and living as though His holiness, commands, and coming judgment do not require an urgent response. Sa Tagalog po, ang spiritual na pagiging kampante. Yan po yung spiritual complacency, yung kampanteng-kampante ka as if walang judgment. Ito po ay ang makasalanang saloobin ng pagiging kontento o kampante sa sariling kalagayang spiritual, pagpapabaya sa Diyos at pamumuhay na parang ang kanyang kabanalan, mga utos at nalalapit na paghukom ay hindi nangangailangan ng agarang pagsisisi o pagtugon. Para bang walang judgment na parating tapos relax na relax, hindi pa tayo nagsisisi. Hindi pa tayo nanunumbalik sa Diyos. Kaya po pag binasa niyo po yung Zephaniah chapter 1, 1-4, the word of the Lord that came to Zephaniah, and then panahon po ito ng, sabi po rito, the son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah, in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. Tignan niyo po, judgment agad, the coming judgment on Judah. I will utterly sweep away everything from the face of the earth. Yun agad yung umpisa, stressful. Pag babasahin mo talagang may stress ka kasi hindi blessing. Yung makikita mo, judgment. So sabi dito, I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem. Kaya po ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, what is spiritual complacency?
It is the wasting of your life and opportunities. Yung spiritual complacency, ito po yung binigyan ka ng Diyos ng buhay. Yung buhay na yan, meron niyang katapusan. Hindi tayo forever mabubuhay dito sa mundo na hindi na tayo mamamatay. May deadline yan. Pwedeng 65 years, 85 years. Who knows? God knows. Diyos lang nakakalam. Pero tayo, hindi tayo mabubuhay dito ng matagalan. Swerte ka na pag umabot ka ng 80. Pero minsan complacent tayo na para bang hindi pa tayo mamamatay, no? Parang hindi na uubos yung buhay natin. Parang pa-relax pa. Nagpapasarap lang tayo sa buhay. Na para bang walang Diyos. You don't think about God. You don't think about His mission. You don't think about His plan and purpose. You don't think about the Bible. All you're thinking is about yourself, about your life and plans. So, sabi po rito, basahin po natin yung verse 12. At that time, ito po yung time ng judgment, I will search Jerusalem with lamps. Yung picture po nito, para bang may mga lampara ang Diyos, sisiyasatin niya. Susuyurin niya yung Jerusalem. So sa araw ding iyon, susuyurin kong mabuti ang Jerusalem at parurusahan ko ang mga taong nagpapasarap lang sa buhay. Mga complacent. At that time, I will search Jerusalem with lamps and I will punish the men who are complacent. Nagpapabaya, nagpapasarap lang sa buhay. So, what is spiritual complacency? Pangalawa po, it is enjoying the moment without thinking about God. Yung you're just enjoying the moment, no? Pwedeng pabisyo-bisyo lang, o kaya pahila-hilata lang, o kaya pwede namang masipag, no? Nagtatrabaho, nagsusumikap sa buhay, nagiging successful naman, maganda yung career, maganda yung negosyo, pero walang Diyos. Spiritual complacent yun. Yung puro ka work, puro trabaho, but you don't think about God. God is the least of your priorities. Priority. You prioritize mo na lahat ng bagay except God. No? That's spiritual complacency. Tapos, ina-enjoy mo lang yung buhay as much as you can. At mas masama pa nga, no? Hindi mo na na-enjoy yung buhay tapos you don't think about God. No? Mas malala pa yun. So, what is spiritual complacency? It is enjoying the moment without thinking about God. Napakaraming tao dito sa mundo, ganyan ang kalagayan. They're just enjoying the moment. Relax lang, para bang walang judgment day. Parang hindi tayo harap sa Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, it is living as though God will not judge the world. Ito yung namumuhay ka sa mundo na para bang si Jesus Christ ay hindi hahatulan ng mundo. Sabi nga rito sa verse natin, no? And I will punish the men who are complacent, those who say in their hearts, the Lord will not do good, nor will He do ill. Sinasabi nila sa kanilang sarili, walang gagawin ng Panginoon sa amin, mabuti man o masama. Relax ka lang, just do your job, do your work, fulfill your dreams. God will not do anything. God is inactive. Maraming ganun yung mindset at nagiging spiritual complacent. Napakatagal na naman kong ginagawa, hindi man ako pinaparusahan ng Panginoon. Tagal ko nang ginagawa, ganyan na yung lifestyle ko simula pa ng unang panahon. Tagal-tagal ko nang naninigarilyo, tagal-tagal ko nang sugarol, wala namang ginagawa ang Diyos, mabuti man o masama sa might as well, magpakasaya na lang ako sa buhay. Yan po yung pagiging complacent. Na para bang walang gagawin ng Diyos. It is living as though God will not judge the world. Kaya po sa ating application, ask God to examine your heart daily. Mga kapatid, ngayong oras na ito, ngayong mga minuto na ito, manalangin tayo, sabi natin sa Panginoon, Lord, examine my heart. Lord, siyasatin niyo po yung aking puso. Suyurin niyo ang bawat parte ng puso ko kung paano yung sinuyod yung Jerusalem ng lampara niyo, ng inyong ilaw. Ganun din po sa puso ko, Lord, suyurin niyo, alamin niyo at ipakita niyo sa akin kung priority ko ba talaga kayo o hindi. O baka busy ako sa napakaraming bagay except sa Panginoon. Ask God to examine your heart daily. And number 2 po, act now and correct your errors. Act now. Umakto ka na ngayon. Alam niyo po, meron po akong alam ng mga stories
na mga mister, complacent sa relationship, akala nila yung marriage ay hindi inaalagaan, hindi nide-develop, hindi dinidiligan, hindi inaaruga. Para bang, andyan lang naman yung misis ko, wala namang problema dyan. Kahit pa hindi ako maging sweet, kahit hindi ko suyuin, kahit hindi ko pabilihan ng bulaklak, nandyan lang yan. Alam niyo po, may mga stories akong alam na after a while, nawala na ng amor yung misis at yung mister na complacent, na-realize niya later on, wala na pala siyang misis, no? Kasi yung misis naging bato na, no? Kasi wala nang emosyon, wala nang amor. Ganyan po nangyayari pag complacent. Isipin nyo, paano pa kaya pag naging complacent tayo sa harapan ng Diyos na parang mga taga-Jerusalem nung mga panahong ito. Sabi ng Panginoon, judgment will come upon you. Pero yung mga tao, relax na relax, no? Wala nang amor sa kanila yung Diyos. Pero relax na relax pa rin sila as if walang judgment na paparating. Mga kapatid, if you want to save your relationship with your spouse, you have to act now. Sa Panginoon natin, ang maganda, no? Yung Diyos yung napaka-pasensyoso sa atin. At siya yung nag-i-initiate na i-save yung relationship natin. And if you are in Christ Jesus, you are forever secure. But it doesn't mean na magiging complacent ka. So act now and correct your errors. Kung anong sinasabi sa iyo ng Diyos, no? While God is examining your heart at sinasabi mo, Lord, eto yung puso ko, nilalatag ko sa harapan nyo, tell me. At pag sinabi sa iyo ng Diyos kung anong problema, act now. Correct your errors. And number 3 po, avoid spiritual complacency at all cost. Huwag tayong maging, alam niyo po yung kakambal ng complacency? Yan po yung pagiging stagnant. Yung Kristiyano ka pero hindi ka na lumalago. You claim to be a Christian, you claim to be a child of God, pero hindi ka na nagbabasa ng Bible, wala nang impact sa iyo yung mga devotions, yung salita ng Diyos, parang, hindi na nagkokos sa iyo para mag-grow at hindi na sa iyo nagkokos na mauhaw pa sa salita ng Diyos at patuloy pa makilala ang Diyos. Yung pagiging stagnant, kakambal po yan ng pagiging complacent. So avoid at all cost yung complacency and being stagnant, yung pagiging stagnant na Kristiyano. Avoid spiritual complacency at all cost. Now, para po sa ating discussion, no, I hope meron kayong kadiskusyon. Kung wala, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, ka-roommate mo, katrabaho mo. At kung wala pa rin, share mo yung devotion na to sa someone who is close to you, tapos discuss nyo na rin. What actions must you take right now to avoid spiritual complacency? Ano yung mga actions na dapat mong gawin ngayong araw, ngayong oras mismo, para maiwasan yung spiritual complacency o yung pagpapabaya sa buhay spiritual? At para po sa ating dive deeper, pagpatuloy po natin yung mini-seminar natin patungkol sa Kings and Prophets. Medyo mahaba-haba po yun. Samahan niyo po ako. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, search my heart and reveal anything that displeases you. Expose every hidden sin, selfish desire, and a complacent attitude that keeps me from walking faithfully with you. Give me the humility to repent quickly and the courage to correct my errors without delay. Help me never to postpone obedience or take your grace for granted. Keep my heart tender, watchful, and devoted to Christ each day. Empower me by your Holy Spirit to pursue holiness, live with eternal perspective, and remain faithful until the day I stand before you. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments. Salamat po. At wag po natin kalimutang ibahagi yung devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating
daily devotions.